Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Presidente Marcos na dahil niya maintindihan kung taano nagkukomento ang China sa sinambit ng missile systems. Pagngaraspag ang Presidente, maayo bang koneksyon na nagkukomento sa sinang missile system na mas makusog pa kesa sa tuya. Kaya angat ka Presidente, magkaya ko rin urulay sa China para untukon ang hinako sa teritoryo ng Pilipinas, untukon ang pangaharas sa mga parsira asin tugutan na makapaghanap buhay ang mga ini. Alagad dapat untukon man kan China ang pagbangga sa mga baruto, pag-water cannon sa mga Filipino, pag-lasers asin coercive behavior. Ang Typhoon missile system kaya magpanupad ni missiles o ano man parte kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Sa iba pa nitales ka mga bareta, sumikat na mga tugan sa 21 persona ang pig-report na nagadaan sa dengue sa katangaan kampulan ng Enero ng taon 2025. Sabi kan Department of Health, pon Enero 1 sundong Enero 18, iguan ng 10,842 na dengue cases ang nairistro sa Pilipinas. Mas baba inining 8% kumpara sa 11,781 kaso karakteriko na 2024 sa kaparehong periodo. Ang 21 binawi ni buhay sa inot na parte kan Enero, 50% na mas baba kesa sa 42 na nagadaan kan nakalis na taon 2024. Kakampi Network News. Alas 5:10 ni pag-aga, aramon tamo na mga report magari sa mga pagriban nato sa luwas. Mga e-padyak asin e-bikes na pwedeng magpasada sa laukan Naga Public Safety Office, mabugtak na ni mga personahes sa mga border. Baretang iyan, haliki Maiko Garcia. Maiko. Kinumpirmar kasugmang paghapon ni Konsehal Omar Benape, Chairman Kakubitin Transportation, sa sanggunang panglungsod na igwaman ng GAD ni mga electronic bikes na nagpapasada palaog sa syudad Canaga. Yan si mga hali sa luwas ng Banwaan na palaog sa border kang syudad. Direct ang sinabi ni Konsehal na bawal mananggad ang siri na gibo lalo na tamayo ng prangkisa asin bawal na magpasada ang e-bike sa loob kang syudad. Alagad sa rosa nanonotarang kay na mayo man kaya maski trimobile na nagaagi man lang lalo na dyan sa Milaor Naga boundary. Ang syudad Canaga, bakong arog kang Milaor, Pili, asin iba pang munisipalidad na tigigibo ng pampasada ang mga electronic bike o e-padyak. Nakapabot naman ang nasabit na concern sa Public Safety Office asin ang response man kang pamayon na si Mr. Rene Gumba, ipapacheck ta po yan sa mga enforcers, lalatagan ta po nin personnel sa lugar na yan. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Posi SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, batugang San Fernando Philippine National Police panagos ang pagbantay sa mga persona na PWD na magdala ng iligal na droga sa saidang Banwaan. Baretang iyan, haliki Mike Gravito. Mike. Pinagpahayag
ni Police Executive Master Sergeant Eli Lagitan kana San Fernando Municipal Police Station nasa Balyo kana sa Indaga kasibutan sa pagkondusir kana mga COMELEC checkpoint asin pagpapautob kana COMELEC gun ban daiman sa buot nagpapamaya ang nagkapulisan dyan sa Badawaan kan San Fernando, Camarines Sur padago sa buot sinda kana sa idag ginigibong monitoring duman sa mga personahes na sagkod ngunyan matatagas paan payo asin na pwede nga maglaog sa Badawaan kan San Fernando asin magpabakal kan ipigpapangalad na bulong. Malakas man po ang samuyang paghiro, lalo na po pag kami namamandaan, lalo po may sakliyo. So paruigo po kaming na-accomplish na saro about naman sa illegal drugs. Sa ngunyan po, nakasuhan mi naman po itong tao. So sa ngunyan po, continuous man po kung ano po ang kasugakan sa taas, yun man po ang sa mga pigsusunod. Parte kanaging magapahayag ni Police Executive Master Sergeant Eli Langitan kanini ang makaulay kan kakampiyo patrol dapit sa programa kan paglaban sa illegal na droga kan mga otoridad diyan sa Badawaan in San Fernando, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Oras ko matugang alas 5:14 din pagkaaga. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan, mga bareta pa sa lado nasyonal. Inalok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga abogado na baging representante kang ustisya para sa kabus na Pilipino asin na bako lang sa nagkapira. Sa sempag taram sa 28th National Convention of Lawyers sa Cebu City, sinabi ni Presidente Marcos, dapat subot na maitulod kan mangini ang katotohanan na simpaging makaustisya, padanayon ng pinakahalangko na professional standards, asin darahon ang integridad. Bilang mga miyembro kan legal community, ang mga ini subot nasa posisyon para protehiran ang konstitusyon. Dapat man makamtan ang ustisya o rugna ka mga mas na nga ipo. Kaya inalok ni ang mga abogado sa Pilipinas na baging representante kan ustisya. Sigun pa sa Presidente, bilang mga miyembro kang legal community, ang mga ini anya sa tamang posisyon. Sa lado bang kang administrasyon, susuportan nila ang mga abogado sa pagsiguro kan episyente asim patas na legal system. Apura kaya inalok pa mga Presidente, ang mga abogado na mantinidong maging komitido sa pagprotehir sa dignidad ng mga tao sa ibong kampag langkaw kan issue sa cybercrime, data privacy, pati naman artificial intelligence na naghihiwas ng intero sa digital world. Sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan, sasayaman ng pakikinumamay sa pagparam sa iba po kang kinaban ni Albay First District Congressman Ed Silagman, iniramduman ni House Speaker Martin Romualdez ang dedikasyon kan legislador para sa diretsong pantao, maray na pamahala, asin man hustisya. Kasugma Enero 30, kan magadan Silagman sa edad na 82 anyos, ninuli sa cardiac arrest. Pigladawan ni Romualdez, Silagman bilang sarong passionate, asin fearless na legislador na pigrespeto ka mga miyembro kang Kamara de Representante. Binibisto Silagman sa pagtulod kang reproductive health, law, asin pagtulod man ka mga proposed ng lay, dapit sa human rights, asin gender equality, kabali siya sa mga mayor na may padrino kang absolute divorce bill. Ipinahayag man ka Philippine National Police na makikipagbiting ini sa Commission on Elections, tangaling diskutaron ang Oplan Katok. Sa ilarong inisyatibo, makulisir ang mga polis ning house visitation, tangaling abisuwa ng mga gun owners na may pasunang lisensya na mag-apply para sa renewal asin elakon sindang isukwa sa ilang unlicensed firearms tanganing ipatago ini. Ito naman sinabi ni Comelec Chairman George Irwin Garcia na dapat untukunan ng PNP ang implementasyon kang Oplan Katok na kupatalin na pwedeng magamit ang programa para takuton ang mga botante asing kandidato sa election period. Mientras tanto, sinabi man ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na makikipag-ulay ang PNP sa Comelec tangaling diskutaron ang issue sa masunod na semana. Nagparawas na ang PNP ng lampas sa 620,000 na notisya sa gun owners na may pasulang firearms licenses kalagtalikod na 2024. Sa presente, haros 17,000 ang nag-renew kan sa ilang gun licenses
Apura kayan, 11,000 man na baril, ana iton over na sa pangataban kan mga pulis. Sagud Enero 16, taon na sagud nga Enero 16, 391,938 gun registration ang binawi kan PNP. Kakampi Network News. Pasado naman naman sa Kamara ng Representantes, sa ginawang pagbasa, ang purpwesto na mapato ng kabangang milyon o 500,000 pesos na multa sa mga nuisance candidate o mga kandidatong paribok. Ang House Bill number 11317 na nagsususog o nag-aamindar sa Omnibus Election Code of the Philippines, inaprobaran sa nimburatuhan sa sesyon kanagtalikod na pagkabangi. Amindarang kang purpwesto ang definisyon kan nuisance candidates asin ibabali na ang mga individual na nagsubiter ng Certificate of Candidacy para magdilensya sa naman o magresibi ng iba pang konsiderasyon. Sa presentengli, ang definisyon kan nuisance candidate, iyo mga individual na nagsunod ng COC. Yan tanganing rauton ang proseso kang eleksyon. Magkausa ng kariribungan sa mga botante, huliman sa pagkakapareho kang pangaran o apelyido kani sa ibang kandidato. Asin iba pang paagi na nagpapahiring nin mayo man talagang intensyon na magdalagan sa pampublikong opisina. Ang mga mapatunayang guilty, papamultaho ng 500,000 pesos o kabangang milyon pesos kang Commission on Election. Ay tama yun, ibali itong mga nagfa-file sa naman na kandidato, bako man talaga intensyon na mag-survey, kundi magdirin siya. Magparapangkalap ng campaign fund, na dahi mang gagamiton, kaya pagkatapos ng eleksyon, gana ang bulsa, daog ang boto. May mga bistado kita kaya na. Lalo na si mga nagbabase sa Manila na mga kandidato sa side ng lugar, sa side ng syudad, sa side ng munisipyo, ay hirak man kasi mga botante. Gagamito lang kamo, isusulisit kamo para sinda magganansya, para nadaiman magganansya, nadaiman talaga desididong manggana. Kinumpirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakataraan siya makipag-meeting kay US President Donald Trump. Yan tangaling diskuteron ang bang importanteng isyu sa paagi kang Pilipinas asin kan Amerika. Ipinahayag ng Presidente na kadakol silang pag-urulayan partikularmente sa negosyo, defense and security asin ang bagong polisiya kang Amerika sa immigration. Lilinaw mga Presidente kay Trump ang direktiba kani may koreksyon sa pagpundo na muna kan foreign aid kan US. Sa ngunyan, dahil pa maliwanag ang direktiba may koneksyon sa pagpapauntok kan Presidente kan Amerika sa mga ayuda kan Estados Unidos sa mga nasyon. Kaya nagsayo man na muna magbutas ng komentaryo si Presidente Marcos sa bagay na ini. Sigun pa sa Presidente, maging ang mga ahensya sa US government dahil man nila naintindihan kung ano ang buot sabiyon sa naging kasuguan ni Trump. Dahil man sinabi kan Presidente kung nyo rin sinamahilingan asin ma-meeting kan Presidente kan Estados Unidos. Naganaon pa si Marcos, makakapag-impluensya ang Pilipinas may koneksyon sa bagong polisiya kang US sa immigration. Kakampi Network News. Oras siya itong matugang, alas 5:21 po ng pag-aga. Ang tabayaran po ang ibabang report ng mga pagkiliba sa lawas. 5 pang Chinese nationals na pinagtutubudan imbulto sa pang-ispiya sa Pilipinas ang pigpresentar kasugma sa mga biyembros kan media ni National Bureau of Investigation Director retired Judge Jimmy Santiago matapos ma-arrestar kan NBI Special Task Force sa serye ng hot pursuit operation kanagtalikod na Enero 24 asin 25 ngayon na taon. Kaya baran si DAIP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Justice Assistant Secretary Eliseo Cruz, sinabi na Santiago na sinda kay Xiaohyang alias Richard Dan Chua, Field Commander, Ching Hao Tao alias Listrade, Intelligence Operative, Wu Ching Ting alias Brown, Intelligence Operative, Wang Yung Yu alias Watson, Financer, asin man si Wu Chin Rin, miyembro na susog sa gribong validation process kang NBI STF. Naanas miyembro kang Causing Volunteer Group of the Philippines, asing kang Philippine-China Association of Promotion of Peace and Friendship Incorporated. Ang grupo na monitor sa Barangay Buena Vista, Puerto Princesa City, na nagpapamalo na
mabakal ni mga marine products, nagpaparairikot sa syudad asin nag-survey sa mga istasyon na nagpapabakal ng mga produkto. Parati subot ang grupo na hiling sa Ulagan Bay sa Puerto Princesa, Palawan, na nagkukoncerning aerial surveillance asin reconnaissance, nagkukuaman ng imaginary intelligence sa Naval Detachment na Oyster Bay sa Barangay Bahili na parte kan Naval Forces West kang Philippine Navy asin nakaposisyon harini sa South China Sea. Nasusugman hali sa mobile devices ka mga espiya ang mga litrato kan Baliluyan Port, Coast Guard Station, mga barko sa ranit na Navy crafts, assets, asin man mga pantalan. Ano ba pa mga litrato? Nagpailing kan Del Pilar Class PA-16 kan Philippine Navy. Mga mapa ning kanadagaan na tinatanaw ang Subic Bay International Airport. Naval Operating Base Subic asin sa Chinese character na marka na naka-embed sa screenshot na may arrow hali sa Barreto, Olongapo na nagtutukdo sa Naval Operating Base Subic. Nadiskubre man ang mga footage kang Philippine Coast Guard, vessels BRP Teresa Magbanwa, asin BRP Gabriela Silang na nakaduong sa Philippine Coast Guard Maritime Safety Service Unit, NCR Cluster. Oras siya ito kanyang matugan, 24 na po rin pag-aaga. Lampas ng bulan pang mamatian ang malipot na panahon sa Pilipinas, sabi kang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA. Sa sarong entrevista, sinabi ni Binison Istarihia, DOST PAGASA Weather Specialist, na sa huling parte pa kan Marso, malaog ang panahon kan tag-init o summer. Sigun saya, ang lipot na darakan Northeast Monsoon o Amihan, igilauman mamatian sa bulang kang Pebrero o sunod na taon. Mentras tanto, madarama ng isolated na pag-uran na si Baragom na karagitan, ang nagkapirang parte ka nasyon, ang shoreline Amihan asin Easterlies. Pagabot man kang weekend, maluyan ang Amihan, anagan posible ining magbalik sa katangaan kan masunod na simana, sabi kan Pag-asa. Kakampi Network News. Alas 5:25 oras yata mo diyan. Sa iba pa mga barata yata mo diyan sa Radyo Nacional, Rinlabayan na kang University of the Philippines, UP Diliman, ang pangaran kang College of Mass Communication, asin inapo din UP College of Media and Communication. Sa Facebook post, sinabi kang UP College of Media and Communications na ang pagribay kang pangaran, inaprobaran sa ika-139th meeting kang Board of Regents, kasugmang Enero 30. Ang pagribay kang pangaran, pig-endosar kan President's Advisory Council kan nagtalikod na Enero 20. Iminok na ang UP Institute of Mass Communications kan nagtalikod na 1965. Itinas ini sa paiging Koreo asin nabisto bilang UP College of Mass Communications kan Abril 1988, 1988. Nasirarom kang Koreo ang Department of Broadcast o ang Department of Broadcast Communication, Department of Communication Research, Department of Journalism, asin UP Film Institute. Nagpapatalid ba ang Department of Health sa posibleng disease outbreak sa Pilipinas kung mantinidong hababa ang vaccination rates? Hindi matapos na ma-restrict kang Pilipinas ang hababa sa 95% target kani para sa full immunization coverage karakterikod na 2024. Sa sidelines kan Normal Immunization Summit, sinabi ni Health Assistant Secretary for the Public Health Services Cluster, Parwa Hombre, ang vaccine hesitancy bilang bayor na rason para sa babang immunization rate sa Pilipinas. Inako kani na nakakapiktar sa pagbaba kang kumpiyansa kang publiko sa mga bakuna ang kontrobersyal na din sa vaccines, ang bakuna kontra dengue. Nagpatalin ba ng opisyal na kung day matrayumpo maabot ang 95% ng target, pwedeng mag-abot sa huling pagbutwa ka mga hilang, uliwat na pagbutwa ka mga hilang na dati nang nakontrol, tinawan doon pa na
o tinawan doon pa ni Asik Hombre na ang ibang bakuna sa irarom kan National Immunization Program haloy nang napatunayan salbado asin man epektibo. Huli kani, inaalo kan opisyal ng publiko na magpabakuna o rugna sa mga agi. Para man masimbagan ng mga pinapakuriyat ng mga anti-vaxxer na salang impormasyon online, pinakusugman kan DOH ang health education as in promotions, pakikipagtabagan sa social media platforms para sa pag-takedown ka mga salang informasyon dapit sa bakuna, siniman, nakikipag-order ang ini o ang mga ini sa mga ahensya para lapagon ng mga nagpapawarak nin mga salang informasyon sa pagiring social media. Alas 5:28 ang oras ngunyan. Mientras tanto matugang sa iba pa mga bareta niya ito ngunyan. Inaprobara na kan Department of Budget Management, DBM, ang pagkaparwas ng lampas sa 30 bilyon pesos na pundo para sa regular na pension requirements ka mga military as in uniform personnel para sa inot na quarter kan taon 2025. Sigun ki Sekretary Pangandaman kan DBM, ang sa ilang lakdang bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun pa sa Sekretary, anasambit ng 30.409 bilyon pesos na pundo na katagama para sa pensyon, pati naman gratuity fund sa irarom kan Republic Act No. 12116 o ang Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. May kabilugan 16.752 billion pesos ang pigtagama sa Armed Forces of the Philippines, General Headquarters proper sin sa Philippine Veterans Affairs Office sa irarom kan Department of National Defense. Mientras tanto, nasa haros 13.297 billion pesos man ang pigtagama para sa mga attached agencies kan Department of the Interior Local Government, kabali ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, pati naman sa National Police Commission. Para man sa 34 pensioners na nasa irarom ka National Mapping and Resource Information Authority o NAMREA, kan Department of Environment and Natural Resources, nagparawas si Sekretary Pangandaman ng 8.513 billion pesos na pundo. Mientras tanto, ang mga funding requirements para sa magkabayad ka mga pensyon kan 2,836 na retiradong uniform personnel kan Department of Transportation, Philippine Coast Guard para sa parehong panahon, nakakantinadman ng 350.680 million pesos. Ang pagkapaluwas ka mga nasambit ng pundo nakabase sa aktual na pension payroll na isinubitirman sa mga nasambit ng MUP agencies sa karakterikod na Disyembre 31, 2024. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito kunya matugang, eksakto alas 5:30 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan, kita po na ang tabihan na live sa 99.9 WEB-FM Gamsur, dyan po sa Rinconada area. Good morning dyan sa may party kang Balatan. Kumusta na ang tinampunin do dyan? At yan, may update kita dyan. Sa liwat na naman nagkagawa ng soil erosion sa porsyon kan Balatan Nabwa Road. Uli kan makusog na bagunas ng uran. Sa Baaw, kumusta na ka mo dyan? Baha pa dyan o nagbaba ng tubig dyan sa may sentro kang Baaw na naglalangko kasugma, huli kang bagunas ng uran. Aram nido ka anong kausakan baha dyan sa Baaw. Dikit-dikit babaha. Hilingan nandun sa rong bagong tinampo dyan sa may parte kang Baaw na malusot sa may parte kang Bula. Pero binabagat ang tubig na magluwas. Good morning ba sa mga kantabay sa 99.3 dyan po sa KM Kakampi Partido. Asin sa mga kantabay sa Muya sa 91.9 na BBS FM sa Naga City. Good morning ma sa mga regular niya mong parantabay kan sa Muyang FB Live. Babalik kami at yan para sa iba pang mga bareta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. News. O naman pala sa mga nag-aapot kung suspendido pa ang face-to-face classes sa Kamsur matapos na si Governor Luigi Villafuerte nagpalawas ng memorandum order kasugma hulikan na may iwasan na pag-uran. May pa pong update, pero sa memo niya kasugma, siguro lang ang pagklase kan mga aki sa pagiling modular distance learning.
apura kang face-to-face classes na dahil na kayo po magpasilin pa si mga aki duman sa mga eskwelahan na pwedeng apektado kan mga paguran asin pagbaha. Balikan nato mga balita kung dyan sa Radyo Nasyonal. O naman sa mga kamote rider, maistrikto na ang Land Transportation Office sa practical test ka mga motorcycle rider na gustong magkuha ng driver's license. Ginibok ang LTO anak na matapos ang nangyaring salpukan kan duwang motorcycle rider sa Marikina, Rizal, Laguna, Quezon o Marilaki Highway kada na Domingo kung saan sarong rider ang nagadan mientras pito ang nairido. Naging viral ang video kang karera, ulit na pareho sindang nag-ala Superman sa pagmamaneho kaya kadakol na netizen ang nagsabing kamuti ang mga ini. Sigun kay LTO Chief Vigor Mendoza II, denggayo islikto sa practical test kaya atras abante sara ang ginigibo-digdi. Sigun saya, sinasabi na ang ahensya o sinasabi ka mga ahensya mga lugar na pagkukulisiran kang practical courses. Nagkamanti naman naman sa Kamara ng Representantes ang propestong bawasan ang idadagdag na buwis sa tobacco products. Sa nalang ng House Bill number 11360, inapurmaran sa ikalawang pagbasa kan Kamara sa pagiling burutuhan kasukbang pagkaaga. Sigun ki Congressman Micaela Swansing, padrino kang propesto, risado ang pagbabago kan ganansya kang gobyerno halis sa tobacco products sa ibong kang paglangkaw kang buwis na ipinapataw digdi asin pagnakol ka mga nagsigarilyo sa nasyon. Sinabi pa ni Swansing na saro ining indikasyon na kaipuan i-recalibrate ang ipinapataw na dagdag na 5% ng buwis sa tobacco products. Sigun pa sa kongresista, ang ganansya kang gobyerno halis sa tobacco products kan 2021 na irislo sa 176 billion pesos, nagbaba ini sa 160 billion pesos karagdalikod na 2022, asin naging na sarang 135 billion pesos karagdalikod na 2023. Dagdag pa ni Swansing, ang bilang man subot kang mga parasigarilyo, luminangkaw sa 23.3% kan 2023, pag-ali sa 18.5% kan 2021, basado sa pag-aaral kan Food and Nutrition Research Institute. Sa raram kang propesto, 2% ang idudugang sa tobacco tax rate kada even-numbered year poon sa Enero 1 taon 2026, as in 5% man kada odd number year poon 2027. Sa pahay kang pagbabagong ini, sinabi ni Swansing, madalilagan ang pigilauman na ganansya kang gobyerno ng 66 billion pesos sa poon 2026 sagod sa 2030. Welcome sa Palasyo Malacanang, ang paragos na pagsuporta ka mga Pilipino sa mga ginigibo kang Marcos administration. Ini kasunod kang pinaka-resulta kang SWS survey na nagkasabing 59% kang adult Filipino satisfied sa performance kang gobyerno. Sigun kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang mga siring na survey inihiling ninda bilang feedback tool. Tanganing lalo pang pagayunon ang serbisyong itinatao sa mga Pilipino. Partikular na ipinapasalamat kang Palasyo ang bagayo na pananaw kang publiko sa disaster response kang gobyerno, delivery kang basic education, pagresponde sa pagtios asin pagbubukas ni mga oportunidad. Sabi pa ka sekretaryo, mapanagos na ang trabaho kang gobyerno, lalo na ang tunay na sukulan kang public service, mahiling ang improvement sa kalidad kang buhay kan lambang Pilipino. Kakampi Network News. Sa iba pang balita sa Radyo Nasyonal, dagos naman inapormaran kan Kamara ng Representante, sabay kang House Committee on Labor and Employment ang propestong 200 pesos across the board na aumento sa sweldo kan mga trabador sa pribadong sektor. Kung mapusog bilang lay, obligaron ang kabos na pribadong negosyo. Murado magkanakulang industriya na magpautob ng 200 pesos na dagdag sa aldawa na ganar kan sa ilang mga empleyado o trabador. Ipinahig ni House Speaker Martin Romualdez. Mientras paragos na galangkaw ang inflation, nagulantuman ang presyo ng mga mayor na barakalon, pati serbisyo, kaya may pangangaipong magpalangkaw na ng sweldo. Sinabit niya, ang huring lay na naipasar para ilangkaw ang sweldo, iyo ang Wage Rationalization Act of 1989. Ginibo lampas tulong taon ng dekada na ang nakakaliis as sinapatunayan na dahil man nagresulta sa malalang paglangkaw kang presyo ng mga barakalon as pagsarado kang kadakol na mga negosyo. Kakampi Network News.
Oras ko niya matugang alas 5:48 ng pagaga. Balikan ta mga report maghahali sa mga pagiliban nato sa lawas. Saturday wake-up classes sa nagkaperang pampublikong eskwelahan sa Naga natapos na. Baretang yan haliki Maiko Garcia. Natapos na ngunya na semana ang serye ni make-up classes sa magkakapirang pampublikong eskwelahan sa siyudad Canaga na pinagigibo sa aldaw na Sabado. Yan, si mga aldaw na kaipuan na bayadan o hipnoan kan DepEd para makumpleto ang school calendar days asin matapos ang school year sa tamang aldaw at sinpetsa. Sa paliwanag ni School Principal 4, Frederick Baldosa, Canaga Central School 2, ang mga aldaw na pig-makeup class, yung sa mga aldaw na halawig sa suspension of classes, kan nagdalikod na taon, huli naman kan dilubyong dulot ni Christine. Ipigsugo naman ni School Division Superintendent Susan Culiano kan DepEd Naga, ang mga school heads sa elementary at secondary na magplano na nin alternatibong lakdang kung magkakaigwan ng suspension of classes, ngunya na school year. Arog sa nakasugma na suspendido ang klase, asynchronous mode of learning man giraray ang mga eskwelahan. May itinaw module o kaya man online lectures nga rig dahil mabala ang pag-adal ka mga learners o ka mga estudyante. Dagdag na bareta sa lado lokal din po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sarang lolo arestado duman sa Lupi, Camarines Sur, huliman sa ilegal na pagpalod ng kahoy. Bareta haliki Mike Gravito. Nagapihap ngunyan in malipot na rehas sa karsel ikan Lupi Municipal Police Station ang sarong 64 anyos na lolo na natubag sa paglapas kan Presidential Decree 705 o an illegal na pagpukan ni puonin kahoy matapos nini ang dagos na paluwasan in mandamento de aresto kanuskado sa report gikan sa PNP Lupi pasado alas 11 in pagkaudto kasudma dumaan sa Zone 1, Barangay San Ramon, Lupi, Camarines Sur, kan Ramalan, kan tracker team, kan Lupi Municipal Police Station, ang persona, kan Sarong Lolo Mel, 64 anyos, Balo, residente kan Zone 2, Barangay San Ramon, dyan sa Manuan, kan Lupi, Camarines Sur, armado, ang mga otoridad, kan mandamento de aresto, na ipinagpaluwas. Kang Regional Trial Court, Branch 57, dyan sa Manuan, kan Limanan, ninhuli naman sa kasong nakomitir ka na sa bitnang lolo. Igwa nin piyansa na ipinagtutugot anues nagkakantidad 20,000 pesos para sa saiyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Alas 5:51, 9 minutos lang antas mga alas 6 ng pagaga. Sa iba pa mga barera niya tungkol niya sa Senado Nasional. Pigalaw man lampas sa 250,000 na mga barangay health workers sa entero Pilipinas ang bay kinabang sa dagdag na honoraria. Oras mapapusog bilang lay ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Dahil parang naloy inaprobaran sa Senado sa ikalawang pagbasa ang nasambit ng propwestong lay na may katuyan tawanan dagdag na subsidiya ang mga BHWs. Dawa pa kinukonsiderar sila mga volunteers. Tinawan doon ni Senador J. Versito, importanteng maray ang mga BHW o mga BHWs sa mga healthcare system asin na mas pang-responsibilidad ang sa idang ginigibo o rugnakan na panahon ng pandemya kaya dapat sa naman tawanan sila ng tultul na kompensasyon. Siraram kang propostong lay na honoraria 3,000 pesos kada bulan ang itataw sa gabos na registered BHW mientras tantong 5,000 pesos kada bulan ban sa gabos na certified BHWs asin ang pundo para digdi pagbabarangaon ka mga probinsya, syudad, asin man mga barangay. Ang mga 3rd, 2nd, 5th class municipalities man nabibilang sa luing ka municipalities as ang national government ang mataw ning subsidiya para suportaran sinda. Ang 3,000 o 5,000 pesos na minimum honoraria sana ang pwede ining dagdag ng o dadagdagan ka mga lokal na gobyerno o na kung sinda igwang kakayahan. Nagtutubod man si Pasig City Congressman Roman Romulo, co-chairperson kang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Dapat aksyonan ng Department of Education ang pag-appoint ng mga principal sa lampas 25 mga eskwelahan sa Pilipinas. Lampas ka mga nakaya ka mga pampublikong eskwelahan sa Pilipinas ang bayong mga principal.
na nagpapahiling nin malalang problema sa lidrato kan mga eskwelahan sa nasyon, sabi kang EDCOM 2. Halis sa 45,199 na pampublikong eskwelahan sa Pilipinas, 24,916 o 55% digdi, may mga nakatukoy na prinsipal na nagsasalida. Dawala sa 20,381 eskwelahan na may mga prinsipal kadakon manggiraray sa mga ini, anay nagsusunod sa mga patakaran kan Department of Education na may dakulang inconsistency sa pagbubugtak ni mga prinsipal. Ang kakulangan sa mga prinsipal, daramang kalimitadong bilang ka mga kandidato huliman sa babang passing rate sa National Qualifying Examination for School Heads. Halimbawa kan 2021, kung sa 36.93% sana, mga nakapasar kan 2018, 0.64% ang nakapasar. Apora padigdi, mayo pang formal na plano ang DepEd para i-appoint ang mga prinsipal sa mga eskwelahan asin parating kulang ang suporta asin mentoring para sa mga bagong designal na prinsipal. Inalok man kang EDCOM 2 ang DepEd. Ripasoon ang paagi ng pagbubuktak ng mga prinsipal asin ipigrekomendar na kada eskwelahan magkaiguan sa diring posisyon ng prinsipal. Tinatawan doon maninda ang mga pangaipo para sa professional development tanggaling mapakaray ang mga skills ka mga prinsipal arog kan matrayumpong proyekto sa Northern Mindanao na may kamautan pakusugon ang mga kakayahan ka mga prinsipal sa sinambit ng reyon. Kakampi Network News. May kabilugan man na 525 person deprived of liberty ang pinalibre ka nagtalikod na Enero. Uwi na bulang kang Enero. Nagdala sa kabilugan na bilang na pinalibreng PDL sa Larom kang Marcos Administration sa 18,947. Sabi kang Bureau of Corrections, kasugma. Pasado sa datos sa halis ahensya, 36 ang gikan sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, Iwahig, asin Mindanao. 71 man gikan sa Davao Prison and Penal Farm, 52 sa Iwahig Prison and Penal Farm, 27 halis sa Leyte Regional Prison, 66 sa Sablayan Prison and Penal Farm, asin 34 halis sa San Ramon Prison and Penal Farm. Mientras tanto, 239 naghalis sa New Bilibid Prison duman sa Mandaluyong City. Sigun sa Bucor, 412 ang pinalibre matapos ang expiration kasi ng maximum sentence. 68 ang napawarang sala, 32 ang tinawanan ng parol, asin 4 ang tinawanan man nin probation. Oras siya itong matugang 4 minutos lang antes magabot ang oras na alas 6 ng mag-aaga. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, inumpirmar kang Philippine Embassy naman sa Washington DC na mayo ining na-receiving report na igwang Pilipinong nadamay sa banggaanin na eroplano o kang eroplanong may dudad ding 64 sa asin US Army Black Hawk helicopter haranin sa Reagan National Airport sa Washington DC kanagtalikod ng Miyerkules. Sa presente bayo pang report na may nadiskubre ng survivor halis sa mga pasayeros kang American Airlines asin military chopper na may lunad din tulong soldados para sa sarong training mission. Sigun ki Texas Senator Ted Cruz. O si Ted Cruz pa nasa si taga-tinambak, senador na naman sa Texas. Ang bihira. Si Atty. Cruz. Kapangaran lang siguro. Sabi ni Texas Senator Ted Cruz, may mga nagadan sa insidente alagad dahil pa rin naaram kong pira. Sa report na kabanggaan kang PSA Airline CRJ700 Regional Jet haling Wichita, Kansas, ang Sikorsky H-60 helicopter na bistado bilang Black Hawk mentras patugpaon ni sa runway kan Reagan National Airport mga alas 9 din pagkabanggi. Mentras tanto, naglatag naman ni may wasan na search and rescue operation at malabibang ahensya kang gobyerno sa palibot kang Potomac River harini sa aeropuerto. Inumaw ni Department of the Interior Local Government Secretary John V. Cremulya ang Philippine National Police matapos magbaba sa 9.72% ang mga index crime sa 2024. Naguros ang bilang kang kaso halis sa 38,404 kan 2023 pasiling sa 34,841 na kaso kan 2024. Kabali sa mga index crime and murder, homicide, rape, theft, asinman, robbery. Apor kayan, nagbawa man ng 31.8% ang mga cybercrime cases alis sa 21,300 na kaso kan 2023 sa 14,529 kaning 2024.
Inalok man ni Rimulya ang PNP, pakusugon pa ang seguridad urog na sa panangalang na 2025 midterm elections. Siniguro pa man ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na magpapalagos ang ahensya sa pagsiguro asin pagmantener kang katuninungan sa interong Pilipinas. Sa mga ultiminatong paretang kunyan sa Senado Nasyonal, ipinahayag mga Department of Health na sumikat na sa kinakalkulong 5,789 kaso ang silang nairistro na may koneksyon sa influenza-like illness kampulan na ngunyan na bulan kang Enero taon 2025. Masababa sa butinining 54% kumpara sa nairistro nindang mga kaso kanagtalikod na Enero taon 2024 na may 12,613 kaso. Sigun sa ahensya, parating virus subot na nagkakaigwa ng manifestasyon ngunyan na bulan, iyo ang influenza A asin B. Ang enterovirus, respiratory syncytial virus asin adenovirus. Katakot nga liwat man nagpagarum ng mga ahensya sa publiko dapit sa importansya kang pagpapabakuna. Oras siya itong matugang eksakto ng alas 6 ni na pag-aaga. Ultiminatong barata ko niyan sa Senado Nasyonal. Ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dahil talaga maiwasan ang pagkakaiba ng posisyon asin pananaw sa politika alagad ang makusog na kolaborasyon sa lado kang mga opisyal kang gobyerno liabi para makamtan ang development agenda. Sa pagtaram sa mga Visayas Governor asin mga opisyal kang Juan Cebu sa Cebu Provincial Capital sa Cebu City, inabisuan kang Presidente ang sa engkap po mga opisyal kang gobyerno na dahil mahadit o dahil maisturbo kan mga isyo manungkod sa politika. Sa ibong man kan pagdani kang political differences, sinabi kang Presidente na dahil niya pigpapasulan na baging ilihidong Presidente kang Pilipinas. Tinawan doon na ang pagtukaw sa pinakalangwa na posisyon sa nasyon, sarong dakulang onra asim pribilehiyo bilang sarong tao na tinawang ka nin mandato kan mga tao. Sabi kang Presidente, ang public service maging dagos-dagos kung ang pag-iisip kang public servant nakakumitir sa pagmukna nin mga episyente asin na maray na paggugobyerno. Binibistuman kang Presidente ang development initiative kan sa administrasyon asin inapod ining ambitious asin nagpahay din pagkumpiyansas na makusog na kolaborasyon sa pagultahan ka national asin local governments matransform sa plano pasiring sa realidad. Kakampi Network News. Oras ko yung matugang 1 minuto magkalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Ay, good morning man sa mga nakantabay sa mga FB pages na mo. I-acknowledge na Friday ngunyan. Sa mga nakantabay sa BBS FM FB Live, good morning kay Baridol Malubago, kay Lauro Rivera San Jose, sa FB Live kan 99.9 WEBFM Kamsur, good morning man. Sa mga nakantabay sa to, kay Kulot Mendoza, kay Siol Oralio, kay Iflida Guason Nacario, Nestor Vargas, asin sa iba pa mga parantaban niya ito dyan sa Rinconada area. Sa mga nakantabay sa FB Live kan Kakampi Online, Marina Agaman sa tuwing mga regular na parantabay, kay Luis Rivera San Jose, kay Maxima Oliver, kay Lynn Nacario, dyan sa Salvacion, Iriga City. Good morning man kay Gina, kay Aljin Buendea, hali dyan sa Nasyon kan Iran, nagaantabay ngunyan. Mabalik kami kay Ban Puacher, mga bareta hali sa mga kakamping radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ang alas 6:10. Balik kita sa mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyan, aramon tara mga bareta magali sa tuyo mga kakamping radyo. Mga bareta enot halid dyan sa Rinconada sa bekan DWEB-FM Kamsur. Kaya balang tulungan sa mga bareta si Berry Dicena Benny. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Abalus yun, sa detalyos kan mga barata, halidigi sa DWB Kamsur, ang radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa.
Ang lokal na gobyerno, kan siyudad din Iriga sa liderato ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva, ang nag-alokar nin abot sa kantidad 1.1 milyones pesos na asistensya finansyal o na sa 11 eskwelahan na maprinsipar sa pinag-antisiparan na street dance competition sa nagdadangal ng Tinagba Festival 2025. Sa pangenot kan Iriga Culture Heritage Arts and Tourism Office sa liderato ni Engineer Nona Vanessa M. Santiago. Ang pagtaunin fundo, may katuyuhan na suportaran ang mga eskwelahan sa mga gagastuson araw kan mga costumes sa iba pang mga necesidad. Ang pagdisibir kan asistensya, ginibo ka nakalis na aldaw sa sangunang palunsod session hall na pinag-atindiran kan mga principal ka nasabi mga eskwelahan, asin sa indan mga representantes ang mga resipenteng eskwelahan. Kaibanan na Rinconada National Technical Vocational School, Sagrada National High School, San Agustin Standalone Senior High School, Seferino Arroyo High School, San Pedro National High School, Santiago Integrated School, San Antonio National High School, San Juan Integrated School, Perpetual Health National High School, asin ang La Consolacion College kan Ciudad din Iriga. Ang kada eskwela nakaresibinin 100,000 pesos na iyo ang bale sinyal kana maistoryang momento para man sa Tinagba Festival mantangon niya na taon iprepresentar ang abot sa 11 contingents na maralaban sa street dance competition. Tinawang dun ni Mayor Rex Oliva ang importansya kan pagsuporta sa mga lokal eskwelahan para ipahilingan sa ilang mga creativity asin ang sa ilang mga talento sa pag-celebrate kan mayaman sa kultura asin heritage na aktibidad kan siyudad ni Iriga. Idinagdag pa ni Engineer Santiago na ang asistensya minato yung doon sa commitment para magigbibuhon ang Tinagba Festival nin sarong inapod na unforgettable celebration nin huli sa sirang asistensya financial. Ang mga maparisipan sa eskwelahan, tiglalauman, nagibuhon ang sendang gabos para man ipahiling ang vibrant traditions as in artistry kan mga taga-syudad nin Iriga. DWEBFF. Rinconada sa Kampibo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, planong pagayunon ni Congressman Elry Villaferte ang mga magaganigong fasilidades aron kan mga sports facilities sa mga banwaan digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Ini sa sayang pagbabalik. Bilang Gobernador Liwatkan Probinsya, inanaging pagkan kongresista sa entrevista sa iya day pa sa nanahaloy. Itanong ehemplo ni Congressman Elry Villaferte ang siring na mangyayari sa Banwaan na Buhi sa liderato ni Mary Lacoste. Sa Banwaan na Buhi kaya, salespersos ni na Congressman Mix Villaferte, katuwang sinda Governor Luigi Villaferte, magkakaigwanan sarong modernong outdoor basketball park na inapod niya ng New Buhi Social Sports Center na aron kan mga basketball park sa Estados Unidos sa Amerika na mga multipurpose nilulani pwedeng gamiton sa mga kawat na basketball, volleyball, maging zumba, asin maging bilang sarong event center. Kaya ang plano niya, yun nag-ibuhon man ini sa ibang mga banwaan, sa iba pang distrito ng probinsya na kaibanan sa malinaw niyang mga programa na papaknabangan kan kagabsan. Yung pagpagayon ng mga facilities sa iba't ibang bayan, nahiling nyo sa buhi. Inibo po si Congressman Mig, Governor Luigi, nagtabang man ako dyan. Yung outdoor basketball court, karoon nasa Amerika ka, na pwedeng gamitin sa basketball, volleyball, zumba, event center. Mapagibo kita kayan sa iba't ibang mga banwaan. So, malinaw na Yan ang parte ng mga naging payag ni Congressman Elry Villaferte. DWEBFF. Rinconada sa Kampibo Network News. Yan ang mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Benny, ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Kamsur. Oras ko niya matugang 15 makalampas ang alas 6. Isunod na mga baretan, tinipon kan KM Kakampi Partido. Kaya barang naman sa mga bareta, si Rene Orillosa, Partido. KM Partido. Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping Juno yung mga bareta gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Ang suportaran kan mga residente sunog na ka na mga elektorado so kaya mga botante sa Banwaan ka na presentasyon Camarines Sur. Ang timuan na presentasyon sa pamamayon ni Engineer Pedro Delfino Delenya Jr. Ang pinakasolusyon o kaya paagi tanganing dagos na magkaigwaning pagbabago ang sinambit ng Banwaan. Ini ang naging kapayagan ni Congressman Elry Villaferte dapit sa kamaubutan ni Engineer Delenya Jr. asin bilog na timuan na presentasyon na magkaigwaman na community college sa sinliwat na mabukasan ang presentasyon na Municipal Hospital na nauntok ang operasyon
matapos na day tawanan na permiso kan lokal na gobyerno kan sinambit ng Banuan na nakaturukaw o ang nakatukaw na alkalde bistadong bakong kalyado sa politika kan mga Villaferte. Sinabi pa ni Congressman Elry Villaferte na nagbabalik bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Dagmang na mga proyekto ang mawutindang ipakonstruer sa partido area, urog na sa Banuan ka na presentasyon Camarines Sur. Arog kan pagpapakonstruer ng covered court alagad pinag-uulang kan mga alkalde na bagunindang kalyado sa politika sa pagikan day pagkataunin na building permit asin mayor's permit. Nangapunan pa si Congressman Villaferte sa mga botantes kan Banuan na presentasyon Camarines Sur. Natugutan si Engineer Pet Dilinya Jr. na manerbihan kisira sa laog ni sarong termino para mahiling ang totoong pagbabago ka na presentasyon Camarines Sur. O yan parte kan mga payag na yan ni Congressman Elry Villaferte. Well, ang solusyon yun, panalawin nila si Mayor Pete Diliñas, Mayor. Kasi alam mo, ngayon lang, magpapatayo kami ng covered court sa barangay, sa partido. Hindi binibigyan ng mayor's permit, ng building permit. Tapos sasabihin nila, wala raw kaming project, samantalang inuulang nila. Ugali man yan ng mga pamilya bukang sa mga kapartido niya. Gusto ko nga ilabas na yan. Ito mga programa ni God Luigi na gusto bin sa partido at ibang lugar. Inuulang ang building permit ng mga mayor. Mas lalo yan pag magpag-ibukan ng college. Hindi bibigyan ng building permit, bibigyan ng mayor's permit. Kaya panalunin na lang si Pete Dilinya, 3 years lang. Araw kan Dilinya mo niya na naku. Ilimdikada na walang asenso tiyo sa mga taga-presentasyon. Bartirang kan mga naging kapayagan ni Congressman Elry Villaferte na nagbabalik bilang gobernador ka na probinsya nin Camarines Sur. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata lalaki nagatubang ni naduwang kasong paglapas sa Republic Act 7610. Dakop kan mga otoridad sa Banuan na San Jose, Camarines Sur. Nilo Oriana sa detalyes kan barata. Arestado ka mga personahe kan San Jose Municipal Police Station tumidira ng Police Captain Marcus Kanya ang sarong persona na nagkatubang minduang kasong paglapas kanang sa Republika 76 yes. Ministro na kusado na sa Elias Derek, 28 anyos, may agoma sa presidente kan Tunasay sa Silong Toy sa Barangay Palari. Kan sinabit ang Banuan, basado sa report yan sa Jose Municipal Police Station, giniwan pag-aresto kan sa Banggi. Mga po mas o menos alas 6 ng Banggi, Enero 30, 2025 sa sinabit na lugar, kung saan iniday naman kapalaga sa pag-dakop kan mga autoridad ang pag-aresto basado man sa bitbit kan na mga personahe kan sinabit ang dipatura na warrant of arrest na pinagpaluwas gikan sa sala ng Regional Trial Court Branch 58 sa Banuan sa Jose Camarines Sur para man sa luwang kasong pag-violar kan na Section 5, Paragraph B, kan na Republic Act 7610 sa irarom kan Criminal Cases Number 2024-6900 asin man 2024-6901 asin man may rekomendadong piyansang husgado kan tinad 20,000 pesos ang sarong kaso. Mientras tanto sa unyang padagos pang nasa kustudiya kan San Jose Municipal Police Station ang sinabit ng akusado para man sa magkakanikong dokumentasyon asin disposisyon asin pinagalat na sa naman ang iba pang mga dokumento para man maibalyo ang sinabit ng suspitado sa sarong facility jail. Dagdag na barangay sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Nilo Yana Marinaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sarong lalaki arestado ninuli sa paglapas sa Presidential Decree 1602 sa Banuan ka na Tigaon, Camarines Sur. Dadza Prado sa detalyas kan barata. Arestado ang sarong lalaki sa sinagibong Manhunt Charlie Operation kana pinagsarong opersa kan mga operatiba kan Tigaon PNP sa Panginite Police sa Major Inara Vica Flores, Officer in Charge, kairiban mga personahes kan Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company, asin 5 Operators Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5, bandang alas 3:45 ng hapon ka nagtalikod na Enero 29, 2025 sa Zona 6, Barangay Salvacion, Tigawon, Camarines Sur. Pigbistuan inarestar na akusado na may edad 31 anyos, may kasaruan asin residente kan Zona 7, Barangay Tinawagan, Tigawon, Camarines Sur. Ang suspect inarestar sa visa kan mandamiento de aresto para sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 Caray Cruz
o kaya mas bisto sa apod na pull out na may criminal case number P-5433 na may pag-recommended na piyansa, kantidad na 30 million pesos para sa sayang temporaryong libertad. Ipinaaram sa suspitsadoan sa iyang mga derechos humanos, asin ang dahilan ka na pag-aristar sa iya. Asin sa presente na nakasado na sa kustudiya kan Tigawon PNP para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Dadsa Prado, kakampi mo. KL Partido. Kakampi mo. Network News. Sa ultimong barata ninuli sa na-experiensa na mausog na paguran na sindarakulang hukol sa kadagatan sa probinsya ni na Camarines Sur Kasudma. Pinagdedisyonan ka na Department of Labor and Employment o DOL Regional Office sa 5 asin Gobyerno Provincial kan Camarines Sur. Nagibunan na payout ka na tupad sa covered court ka na barangay Tamban Tinamba Camarines Sur. Nakon na sa inan mga benepisaryo ang gikan sa 11 North Coastal Barangays kana Lagunoy, Camarines Sur. Yuni ang naging kapayagan ni dating Konsal Istoy Dihita kana Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur. Susog ki Dihita na nagbabalik bilang miyembro kan Sangguniang Bayan kan sinambit ng Banuan. Aaboton sa 726 na benepisaryo ang nakaresibi ni Ayuda Kasudma. Nagikan sa mga barangay kan na Del Carmen, na Bukugan, Olas, Mapid, Santa Cruz, San Isidro, Gibahoy, Balaton, Mangugon, Himanag, asin barangay kan Sipako. Sa katakod na bareta nagpasalamat man si Manoy Bibot Miranya Buna, kandidato sa pagkalkali sa lindong kan na Timuan Camsur, kay Gobernador Luigi Villaferte asin Congressman Elry Villaferte, ninuli sa dagos-dagos na paggabulos ni ayuda kan gobyerno probinsyal sa mga residentes kan na Lagunoy katuwang an man iba-ibang ayin sa kan gobyerno. Susog pa ki mayoralty candidate Buna. Napapanahon na ang napagkataonin tabang urog na sa mga residentes kang kostalis na barangay kan na sinambit ng Banuan na ang mga parasiran day makapalakayan ninuli sa raot ninuli sa rason na parati na sanang maraot ang kamugtakan kan panahon asin darakula ang hukol sa mga kadagatan. KL Partido. Kakampi mo. Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikan digdi sa KM Kakampi Partido. Ang nagatod sa indukan mga barata. Ang sinupon lingkod Rene Orillosa, Mabalos, Marinaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Rene. Halig na sa KM Kakampi Partido, 6:24 oras siya tungon yan. Isunod na mga baretang tinipon kang BBS FM sa Naga City kay barang naman sa mga bareta si Junel Cuba. BBS! BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakamping Jun na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Konsyal Son Marpil, igwanin mga troll o fake Facebook account. Inako kaya daan ni Konsyal Son Marpil na igwanin mga troll na nagsusuporta sa iya o mga Facebook account tangani sa nang rautuon. Asin gibuanin mga issue na mayo nin katotohanan ang liderato ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Ligmanan Camarines Sur asin man kan grupo kan Timuan kabali sa mga o fake Facebook account na napangaranan iyo ang busis kan Uliban asin busis kan Libud Uno na iyo ang nasa likod kan busis kan Libmananda nagbutas man ni nakaputan si Mayor Jess Camara ki Konsyal Son Marpil kan Libmananda kun sain man subot ini nagkaigwa asin nagkuakan sa iyang mga kayamanan kung nagbabayad man subot inin tultol na buwis sa lado kan gobyerno asin kung nag-i-issue man daa nin mga resibo mantang si Marpil nagdideklara na subot saro na siyang milyonaryo kaya sa man daa subot siya nagkuakan sa iyang kayamanan mantang sinasabi kani na siya para padyak sa naman uyan parte kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan.
ko na po yan. Hinapot siya kadtong angkor duman kung ano ang katotohanan na sa issue kada mga fake Facebook account na iyo po na mentionar ko sa kong post. Inamin niya na igwada ang mga nagsusuporta sa iyang mga fake na Facebook account na aron po kaning boses kan Uliban sa kabuses kan Libod Uno na iyo po ang nasa likod kang boses kan Libmanan. Ako, Sir Benji, sanay nakita kan mga aron kaning kung makaulay man nindo si Edelson Marpe, saan man siya nagkuakan kayamanan niya. Yan mga negosyo niya, nagbabayad siya ng tol-tol sa BIR, nag-i-issue siya ng mga official receipt, tangon yan baga, panagbakal kang mga cellphone, mga appliances, automatic, may value-added tax dyan, may expanded value-added tax na 7%, automatic, kinakaltas yan. Ipig-remit naman yan sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue, quarterly, yearly, nagdedeklara siya kan sa iyang negosyo. Dapat po magbintilar siya. Sinasabi niya, milyonaryo siya ngunyan. Ibabalik ko man sa iya ang kahaputan. Saan man siya nagkuha kan milyones niyang iyan? Na dati man sabi niya, nagpapadyak siya, hali siya sa pios na pamilya. Kung nabo mong gibuhon sa imo, dahil mo paggibuhon sa kapwa mo, iyan, ibabalik ko po sa iya ang kahaputan. Saan man siya nagkuha? Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Ches Camara kan Banuan kan Libmanan Camarines Sur. Ta iba pang detalyes kan mga barata pigkumpirmar kan PNP sa Banuan kan Ragay sa pagi ni Police Major Ryan Bagasala ang Chief of Police kan Banuan kan Ragay na nangyaring robbery with homicide sa barangay kan Katabangan na proper alauna imidyan nin mag-uumagaon kan pizza 29 kan bulan kan Enero. Ang biktima iyo si Aka Marilyn ang suspect na dakop naman kan PNP sa ginibong manhunt operation kung sa inini yaon mismo sa residensya kan suspect kan madakop kan grupo kan PNP sa investigasyon kan pulis ang ginamit sa paggadan sa biktima kana sambit ng suspect iyo ang sarong ulunan na kung sa ina itinahob sa lalawgon asin nguso kan biktima na iyo ang naging rason kan pagkagadan kani ang suspect sa pag-imbestigar pa kan mga pulis na pagaraman na igwa na palan ini nindakol na mga kaso nin panhabon na nai-record sa barangay. Uya si Police Major Ryan Bagasala kan Ragay Municipal Police Station. Bali po kan 1:30 AM po kan January 29 may incident po ng robbery homicide sa barangay Katabangan proper. Mga more or less po ito, sir, mga 30 kilometers away from station. Medyo malayo po. Boundary na po ito ng Dilgal Digo. So, wherein po, yung victim po dito is isa Aka Marilyn. And upon follow-up investigation po, yung suspect po dito is na-identify po namin and apprehended po. Ito po si Aka dyan. Na kung saan po, nangyari po, bali ang ginawa po nitong suspect is linagyan po ng unan yung mukha po ng victim. Kaya po ito po yung cause of death niya. Based on our investigation po, may previous kwanda po ito sa barangay. May previous reported naman po daw po ito. May talagang may magnanakaw daw po talaga ito. Based doon po sa barangay. Ang pangalanan po na lang po natin, sir, na Aka Jansi, yung suspect. Opo. Taga-kon din po ito, sir. Same barangay din po ito. Sa barangay Katabangan din po. Artiyan kan mga payag ni Police Major Ryan Bagasala, ang Chief of Police kan Banuan kan Ragay Camarines Sur. Sa pahayag ni Major Bagasala, ang biktima nag-iedad 56 anyos, negosyante, nasulusan na sa kwarto kan mangyari ang insidente. Ang bintana na bukas sa kwarto kan biktima dumanda uminagi ang suspect para makalaog. Piglinaw manda ni Major Bagasala na bakong 100,000 pesos ang nawara kundi sobra sa nasa 50,000 pesos na kas na dai naman na recover sa kan mga autoridad matapos na madakop ang suspetsado. Sa investigasyon kan PNP, inako kan suspect ang paggadan sa biktima alagad day kanay pinagaako na may pigko siyang kwarta. Uya pa si Police Major Ryan Bagasala. Ang biktima po, according po sa investigation, is 56 years old po ito. Kung lang po siya, sir, doon po sa kwartong tinutulugan niya,
solo lang po ito, and yung sa katabi, yung sa ibang kwarto naman po may nakatulog din pong isa. Then doon sa din po ng entrance yung suspect, doon po sa nakabukas na bintana nga po doon sa kwarto po ng biktima. So ang kwan po doon, base po doon sa nakwan po namin ay may pa-GCash po ito. Yung initial kwan po, base po doon sa initial mo ng report po ng in-laws po ng biktima, ito pong si Ma'am Rachel, So accordingly po sa kanya is 100 daw po, but 1,000 po, 100,000. So but kahapon nga po during kwan po, pagkandak ng thorough investigation po and pina-inventory po talaga namin kung ilan po talaga, mga kwan lang daw po, mga lumalabas po, mga more or less 50. Sa katunayan po, during pag-amin po ng ating suspect, di niya po inaamin na may nakuha po siyang pera. Yung inamin niya lang po is yung pagpasya niya po doon sa victim. Wala po, sir. Partiyan kan mga paayag ni Police Major Ryan Bagasala, Chief of Police kan Banwaan kanda Ragaya Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Irrigators Association sa Camarines Sur naghagad nin dugang na irrigation canal. Boyet Paderes sa detalye. Kumpirmar na ni POP Baraero, Media Relation Officer kan National Irrigation Administration Bicol, na dakul silang na-receiving request hali sa Irrigators Association di sa Camarines Sur na magkaiguling dagdag na irrigation canal para sa ilang pig-uuma. Alagad ang gabos na under evaluation pa. Sinabi ni Baraero na ang gabos piga-adalan pa pigihiling ang lugar kung may water source asin Haranisa at Taluman. Pagkakaigwalang subuting problema kung maagi sa mga pribadong lugar ang proyekto. Sinabi pa kan opisyal na bako lang sa Camarines Sur ang may arong kaining kagadan, kundi maging sa iba pang probinsya na ang gabos, kaipuan ang pag-aadal, urugay silang iba pang proyekto, ngunya na 2025. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, PRO5 mayong kapunduan sa pangapudan sa gabos na may sadirinin badil na isurrender mo naan sa indang armas kung da lisensyado o daipa na irinyo. Daryl Banya sa detalye. Igutan pangapudan ni PRO5 Regional Director Brigadier General Andre Dizon sa gabos na mga kagsadirin badil digdi sa bilog na Rion Bicol, partikularmente, anday pa nakaka-renew kan sa mga lisensya na isurrender mo na sa pinakaharaning police station atin man PNP unit ang sa indang armas. Sigon kay General Dizon, bilang pagsunod sa kasuguan kan COMELEC, dapat na isurrender mo na ang sa indang mga badil sa Policia for Safekeeping. Sa datos kan PRO5, puon kan implementasyon kan COMELEC gun ban, nag-abot na sa 62 na numero nin mga badil ani pinagsurindir kung sa kadaklan digdi ang revolver asin man kalibre 45. Duman sa mga daipa ipig surindir, may lakdang sindang ipig papautob na uplan katok ngarig nakaulayon ang mga kagsadiri para man isuko mo na ang sa inang mga armas sa mga otoridad orog na ang mga daipa nakakaasikaso kan sa indang mga lisensya. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata, pirang aldaw pasanaan na nagbabiyay ang PNR train na ngunya na aldaw, suspendido na naman ang biyahe. Boss O Kaisminda sa detalye. Na PNR na mayo muna ni na biyahe po ngunya na aldaw na konsahin na rutang Kalamba to Lucena 2 oras asin na 33 minutos asin ang Sipokot Naga sarong oras hasta 12 minutos an Dalagan asin Naga to Legazpi 3 oras 14 minutos an temporary mo ng piga suspende ning huli naman sa nagkakapira subot ni bagunin train ang kinakaipuhan na i-repair na tangani subot na mas lalong salbado ang mga pasaherong masakay digdi ana nasambitan ng ruta na nagbibinipisyaran ang mga nagatitipid asin napapadali ang biyahe pasiring sa mga dinuduman na alagad gunyan aldaw
ini ang liwat na pinagsuspindi ning huli naman sa nagkakapirang technical problem o pag-irahay kanasampitan ng tren. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmeda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News. Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Oras gunyan, makatugang. Alas 6:36 na po ng pag-aaga, mabalik tulos kami para sa mga ultimong bareta ngunyan pong aldaw na Biyernes, January 31, 2025. Digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. 31 na po ng pag-aaga. Balik na sa mga bareta ngunyan, mga ultimong bareta sa lado lokal. Nagpahayag ng kahandalan ang mga negosyante sa siyudad kan Naga sa pagkabalyo kan mga eroplano na nagtutugpa sa Naga Airport dyan sa Banuang Campili, Camarines Sur. Pasiring duman sa Clark Airport sa Pampanga. Pagali dati sa Ninoy Aquino International Airport. Sa nangyaring tripon kasugma ka Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, tinawan doon ni Mario Villanueva na nakakaalarma ana sinambit ng plano na epektibo sa maabot ng Marso 30, ngunya na taon, ang mga biyahe kang Philippine Airlines, patinaban Cebu Pacific na nagagamit ng turboprop ang ibabalyo na ang tugpa hali Naga pasiring sa Clark International Airport sa Pampanga, hali dati sa Ninoy Aquino International Airport kung sa'y nakabali ang Naga Airport sa Manuaan, Campili, Camarines Sur sa listahan kan mga saranit na airport sa enterong Pilipinas na mabalyo na kan destinasyon pagali sa Naga pasiring duman sa Clark sa probinsya kang Pampanga. Sigun ki Villanueva, pwedeng mahulog sa pagsarado kan Naga Airport ana sinambit ng plano nidulita madraning inkumbensya sa mga nagbabiyahe pasiring duman sa Metro Manila ang mga hali sa probinsya kang Camarines Sur asin Ciudad Ganaga na pipilion na magpasiring duman sa Daraga Albay kung saan namumugtak ang International Airport tanganing duman manggiraresinda sa naiya sa Manila magtugpa hali digdi sa parte kan Bicol Region. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa lado lokal, duwa na naman na insidente ng landslide asin rock slide ana iristro kasugma sa probinsya kan Camarines Sur o limang kamatinding bagulas ka na uran. Nairistro ang panibagong soil erosion sa Manuaan kan Balatan, Camarines Sur na parte kan Nabwa Balatan Road kung saan sa gugunyan day magian ka mga darakulang sasakyan apura ka mga motorsiklo asin mga tri-mobile ana nasambit ng oil ang nasambit ng soil erosion na nangyari sa sitio Mangit, Barangay Kabanbanan sa Banuaan kang Calabanga, Camarines Sur kasugma kung saan makusog ang bagunas kang uran. Uli kani tulos na pigbawalan kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at mga biyaheros lunad ni mga darakulang bihikulo na dahi na muna maglusot ninulita paragos pampigasist asin hinahalat ang DPWH sa aksyon na gagimunin na tanganing maibalik ang sitwasyon sa sinambit ng porsyon kan tinampo. Mientras tanto, apuerkayan, nairistro man kasugma ang rock slide sa sitio Rawis, Barangay Patitinan, Sangay Camarines Sur na parte kang Sangay Tiwi Road kung saan may nahulog na darakulang kapo gikan sa kabukidan na nagbagat sa porsyon kan tinampo. Tulos man nagresponde ang DPWH kung saan binugtakan ng mga warning sign asing ngunyan aldaw, pigilaw man babalikan tangaling taranggalon ang mga darakulang gapo na nakaulang sa tao kan tinampo sa sinambit ng lugar. Mientras tanto mga tugang, nakabot na sa Banuang kang Calabanga, Camarines Sur ang subot puting ban na may lunad ni mga nakabunit asin nangunguan ni mga aki. Tulos man tinuldukan. Kanlidrato kan Calabanga Municipal Police Station ang sinambit ng bareta
na fake news, sabi ni Police Colonel Junel Alberilla. Basado sa nagluwas na impormasyon, may nasiripan sumut na puting van na may luna ng mga nakabunit na nag-rirekurida sa porsyon kan Duminorog dyan sa Banwaan kang Calabanga, Camarines Sur. Sa pahayag na pinaluwas ni Lieutenant Colonel Junel Alberilla, nagugurusin na sila ng hararom na investigasyon sa mga siri na klaseng salang informasyon na bubugtak sa social media na nagkakausa ng pagkahandal kang publiko. Sinabi kanina, ani sa ima na mapatunayan na sa likod ka mga nasabit ng fake news, mapapatawan ng kastigo sa hararom kang Republic Act No. 10951 as Republic Act 10175. Abuton man sa 40,000 pesos sa 200,000 pesos ang multa as yung pagkakapreso. Hindi mababa sa 6 na bulan. Ani sa iman mapatunayan na may kagibukan sinabit na mga salang informasyon. Katakot gani, nangapunan ang liderato kang Calabanga PNP sa publiko na iwasan magtubod sa mga siring na informasyon na nagluluwas sa social media. Matandaan ang siring na klase ng mga fake news, inot naman nagluwas dyan sa Banwaan Cambao, Camarines Sur, asin man digdi sa Sunod Caraga na pares kinulinar kan kanya-kanyang liderato kan PNP sa sinambit na mga lugar. Bareta na ko dyan sa lawas kang Pilipinas. Siniguro ni US President Donald Trump na sayang tutukan ang nangyaring aksidente. Preparado man nabagtaw ng tabang sa mga pamilya ka mga nagadan na biktima sa nagbangga na eroplano. Papatutukan niya sa Federal Aviation Authority ang investigasyon kung taano nangyari nasambit ng aksidente. Dahil man ka na maiwasan na basulon ang nakalis na administrasyon huli sa palpak ng mga polisiya. Pinasiguro pa man sa mga namanuan ka Amerika na sa babaguhon ang mga patakaran kan mga aeropuerto para dahil na mautro ang siring na insidente. Matandaan, sarong pampaserong aeroplano asin sarong Black Hawk ang nagbanggaan duman sa Amerika. Kakampi Network News. Yan po ang mga baretang naantabayaran sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Biyernes. 30 euro na kambulan na Enero taon 2025. Araw kan dati mga baretang naantabayaran sa Ibulcast. Live kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur. Diyan po sa Rinconada area. Naantabayaran kita sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Salamat man sa mga nag-antabay sa mo via FB Live. Sa pangarang kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Ali po digdi sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kay banang ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Babalik kita sa Lunes. Aga po ang tabayaran Sabado. Sa tuyang programa live. Hali po naman sa studio kan BBS FM Naga City. Sa Mulkas Mangarari sa mga Kakamping Radyo. Puna alas 6 ng pag-aga. Sunong alas 9. Kaya bali po ang programang Formadong Serbisyong Kaforte. Babalos, good morning. Salamat ka sa idong pag-antabay. Happy weekend. Network News. Network News.